Ayan, magandang umaga. Magkakape tayo, guys. Kasi sobrang lamig dito ngayon sa Taiwan. Nagbibitak-bitak yung labi namin sa sobrang lamig. Sumasakit yung tiyan ko sa lamig. Kailangan magkape. Kumusta na kayo dyan? Kumusta ang mga mahal nating mga politiko? So, nagsinit-sinit na naman sila kahapon, guys, tungkol doon sa yung scam na mga ayuda. Talaga nawawalain si Pilipinas, no? Lalo ngayon. Pero advantage lang talaga ngayon, guys, kasi high-tech na. Maraming kamera. Madali silang makita. Madaling malaman yung mga pinagagawa nila. Mga walang hiya sila. So, ito lang yung almusal ko. Nakalimutan ko kasi bumili ng tinapay sa labas kagabi, guys. Sobrang lamig, hindi na talaga ako lumabas. Kaya, itong biskwit lang muna. biskwit. Alam nyo, dito sa ibang bansa, guys, tipid-tipid lang pag may time. Kasi, pag nagsweldo, kulang papadala dun sa Pilipinas. So, tipid lang muna. Pero, hindi ako nagtipid. Hindi lang ako nakabili talaga ng tinapay. So, ito na lang muna yung lantakin ko kasi tinatamad ako lumabas. Yung alaga ko, tulog pa naman. Yung alaga ko, almusal niyan, gatas cake niya doon sa ref. Ay, kung kumain naman ng cake, lagi na lang matamis. Kaya, tiyagaan ko na lang muna tong biskwit. Lalabas na lang ako, mamayang tanghali, pag may time ako, lalabas ako. Bibili ako ng tinapay. Hello! Katuwa naman. Salamat sa mga nanood ng video ko. Paki-subscribe naman at paki-like na lang din. Salamat. God bless. Mayroon namang mga pasabog si Madam Maharlika kagabi. Yung tungkol doon sa may planong gurgurin. Ang term niya doon. Gugurgurin si Senador Amy Marcos at saka si Inday Sara Duterte. Sana huwag naman mangyari yung ganun, no? Pero alam mo, pag politika talaga, nandun ang nandyan yung mga masasamang balak. Handang pumatay para lang sa posisyon. Bakit kaya nila yung ganun, no? Hindi ba sila natatakot sa Panginoon? Sila natatakot pag tumanda sila na daladala nila yung mga hindi magandang ginawa nila sa kapwa nila. Papayaman dahil lang sa pera. Tama pala, no? Ang root of evil pala yung pera. Pero ako di ko gagawin yun. Nakakatakot. Teka lang. Di ako iinom ng kape, guys, pag wala akong asukal. So, lalagay talaga ako asukal. Yan. Lagyan natin ng gunting asukal. Kasi hindi talaga masarap pag walang asukal. Nasanay na ako. Tumanda na lang ako sa asukal. Yung iba natatakot sila sa asukal, di ba? Ako, hindi ako matatakot sa asukal. Ay, nako. Wait lang. Hindi naman maganda pa naman ang asukal, guys, pero no choice. Nasanay na ang panlasa ko na may asukal. Pero kunti lang naman nilalagay ko. Pero ngayon, nagdadahan-dahan na ako, guys, kumain ng mga matatamis. Ayoko nang kumain ng mga masyadong matamis. Dati, nung bata pa ako, talagang hilig ko talaga ng matamis. Kapag vlog ako ngayon, kasi kami lang dalawa ng alaga ko. Umalis yung anak niya, 3 araw daw mawawala eh. May pinuntahan lang. So, kami lang dito. Yung alaga ko, tulog pa naman siya. Pagkatapos nito, kuskus, kasi malapit na ang Chinese New Year. So, tatapon kami ng mga lumang gamit nila. Maglilinis.
Kaya dapat bago mag-celebrate yung Chinese New Year, malinis na ang bahay, di ba? At saka in fairness naman sa amo ko, binibigyan naman ako ng pakonsuelo. So, sipag-sipagan ni Inday yan para may pangkape ulit. May budget pang kape. Ayan na, guys. Alam niyo ito, kape ng amo ko to eh. Ako na yung umiinom. Kasi nakatambak lang naman dyan. Hindi ako nakabili ng... Actually, masarap talaga yung kape natin sa atin. Nung umuwi ako, guys, nagdala ako ng kape na native. Galing dun sa probinsya namin. Sarap talaga yun. Naubos ko na. Sarap talaga yun. Sana nagsisi nga ako. Sana nagdala ako ng marami. Yan. Pero alam nyo guys, yung mainit na dito, pag nagkape ka, hindi siya gaanong hindi siya gaanong ako guys, pag nagkape talaga ako, gusto ko punong-puno to. Punong-puno. Sobrang lamig eh. Hindi gaanong mainit na yung tubig galing doon sa thermos namin. Dahil sa sobrang lamig. So, lantakin na natin guys ang biskwit. Habang nagdadaldal ako. Yun nga. Nakarating na naman sa kay Madam Harlika ng puting ahas na may balak na gurgurin yung dalawa, si Senador Amy Marcos at saka si Inday Duterte. Alam mo, talagang trabaho lang talaga si Inday Duterte, no? Kasi dami na niyang nagawa. Pag pumunta ka sa page niya, makikita mo doon na marami siyang nagagawa. Sayang nga lang, tinanggalan siya ng budget. Kung tinanggalan ng budget si Inday, mas maraming nagagawa. So, ayaw nila talaga yon. Ayaw nila ng mga tambaluslos na may magagawa si Inday Sara. Kasi lalo silang lalagapak. Aangat lalo. Pero, tingnan nyo si Inday Sara, number 1 pa rin sa survey. Ang galing, no? Kaka-proud si Inday. Tatak Duterte talaga. Lalong mabubuang mga politiko ngayon, guys. Mga kalaban. Kasi nag-announce, parang nag-declare si Inday na tatakbo na naman daw siya. Pero hindi alam kung anong posisyon. Kaawa ang mga politiko ngayon na kalaban. Mag-iisip na naman sila. Uy, tatakbo daw si Inday Sara. Kaya, hindi natin alam kung anong posisyon. Diba? Mana talaga si Inday sa papa niya. Ginugulo yung isip ng kalaban. Alam mo, si Inday Sara, wala naman dapat yung wala naman dapat siyang intindihin kasi trabaho lang naman talaga siya. Kaya lang talagang pilit siyang pinipilit siyang ibaon. 'Di ba? Pinipilit siyang ibaon ng kalaban. Kaya tama lang 'yan na strategy ni Inday Sara. Guluhin ang kalaban. Tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo ngayon. Nag-iisip na naman kayo, kaya parang gurgurin na lang siguro yung paraan nila para wala na silang kalaban. Ang sama ng mga ugali talaga itong mga politiko na mga ganid sa kapangyarihan, Ngayon ko lang, nung tumanda na ako, ngayon ko lang nalaman na napakayaman pala ng Pilipinas, no? Ang laki-laki ng pera na... Kasi ang laki ng populasyon natin, Lalo ng mga OFW, halos nag-abroad na lahat. Halos kahit saang sulok ng mundo, may mga OFW. So, malaki talaga ang pumapasok na pera sa bansa natin, guys. Kaya lang, itong mga politiko na to, talagang nangangamkam talaga sila. Kailan kaya tayo Kailan tayo magiging proud na proud sa bansa natin na
Wala nang magnanakaw. Ang nakikita natin, puro proyekto na lang. Lahat ng tao doon may trabaho din. Wala nang tambay, walang squatter. Alam mo, hindi ko naman masisisi yung mga squatter kung bakit ganyan sila eh. Kasi sobrang hirap ng buhay. Kaya nagtitiis na lang sila sa manirahan sa ganyan. Kasi Maynila lang din naman sila kumikita. Makakadipag-diskarte ng para mabuhay. Pero ako guys, nasa tao din minsan no. Ano guys, kami magkapatid, laking bukid kami. Maaga kaming nawalan ng papa. Maaga kaming nawalan ng ama kasi may sakit yung ama namin nung mga maliliit pa kami. Sikap lang din para mabuhay. Naranasan namin na magbunot ng mag-harvest ng mais sa bukid para may maibenta. O di kaya mag-ano kami ng damo sa tawag diyan nga. Magdadamo kami sa mais ng ibang tao. Tapos di ba yung mais parang ganito pa lang siya. So maraming damo yan. So yung may-ari noon, susuhulan nila kami. At that time guys, ano pa lang yung suhol noon 35 pesos. Pero ang bigas noon, ang mura pa. Panahon ni Gloria Arroyo at saka panahon na yun ni Gloria Arroyo nung mga time na yun. Ay, hindi. Panahon pala ni former President Ramos nung elementary yata ako nun. Elementary kami pero yung hanap buhay namin ganun kasi wala naman kaming sakahan kasi papa namin maagang namatay. So maliliit pa kami nung mga time ng bunso namin at saka yung isang bunso namin at saka yung may pinakabunso pa kami. Ang mga yung pinsan namin maaga rin yung namatay yung nanay nila. So kami, parang nagsama-sama kami, lagi kami magkakasama. Sama-sama kami bunta sa bundok, hanap ng makain. Hindi kayo magugutom kasi maraming makain sa probinsya namin dati Lalo na yung mga gabi, kamuting kahoy, mga gulay. Saka mayaman kami sa tubig kasi may ilog kami doon. So, sarap yung buhay na ganun. Kaya lang, pera lang talaga yung kulang. Hindi namin alam kung paano kumita ng malaki ng pera noon kasi mga bata pa nga kami. So, kung sino yung magpapabunot ng damo doon sa bukid nila at susuhulan kami ng 35 pesos, 30, hanggang tumataas yun, taon-taon, may 40. Kung sino yung malaki yung offer doon kami. Para may baon din kami sa eskwelahan, pambili ng papel, lapis, ballpen, Crayola, ganun. Tapos kung ano-ano mga contribution sa eskwelahan, yun yung pambayad namin. Di ba guys? Sarang noong mga time na hindi pa naman natin alam yung mga masyadong corruption nung time na. Pero hindi pa ganun katindi yung corruption nung time na yun. Mas matindi ngayon sa turn ni PBBM. Halos lilimasin na yun. Alam mo yun, parang lilimasin na nila yung pera ng bayan. Kasi mas marami ang pumapasok na pera ngayon gawa ng mga OFW. Nung time na yun, hindi pa ganun kadami yung OFW sa panahon natin. Panahon ni Marcos, sorry, ni Ramos, hindi pa ganun kadami yung OFW. Ngayon, nagsiliparan na yun talaga yung OFW kasi sobrang hirap. So, mas maraming pumapasok ng pera. Dapat, di ba, mayaman na talaga yung Pilipinas kasi isa na tayo doon sa mga OFW na nagko-contribute sa bayan natin ng mga pondo. Tapos, hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikitang magandang mayroon sa panahon ni PRRD mga proyekto. Pero mayroon naman sa mga ahensya. Kasi bawat ahensya ng gobyerno, mayroon talagang magnanakaw, guys. Hindi talaga, ewan ko ba, ba't ganun? Sarili lang nila iniisip nila, di ba? Kakapal ng mga mukha. Iniluklok sila ng taong bayan dyan para magtrabaho, serbisyuhan ang tayong mga Pilipino. Pero ang ginagawa nila, magkamkam, hindi na sila nahiya. Pamilya lang nila yung nabubuhay.
nabubuhay sa marangya. Ganun. Kami mga OFW, kuskus dito, kuskus doon, padala pera. Tax namin. Ang sarap naman tumanggap ng tax. Kayo naawa sa amin. Kuskus kami dito ng inidoro. 1 buwan pa bago makam-kam yung sweldo. Pag kam-kam ng sweldo, naka-budget na lahat yan. Hindi pa nga nabigay ni amo. Atat na magsweldo sa araw. Atat na kami guys, sa totoo lang. Ay, sweldo namin madam, kasi papadala na sa Pilipinas ngayon na. Ang matira na lang, pang kape. Tapos, mga nakaupo sa ahensya ng gobyerno natin na niluklok ng taong bayan, gaganon-ganon lang doon, no? Gaganon-ganon sa upuan nilang, gaikot-ikot. Sarap ng buhay. Sana all. Kailan kaya bago yung mga ganyang style ng, hindi na sila nahiya. At saka guys, hindi pa uso talaga yung social media, no? Ngayon medyo, yung mga empleyado natin dyan sa gobyerno, ang susungit. My God, kukuha ka ng mga documents mo para dito sa pag-abroad mo. Pahantayin ka nila ng katagal-tagal, ang haba-haba ng pila na doon. Yung is, yung kukuha ka ng PhilHealth, kukuha ka ng ng pag-ibig. Kasi requirements na yan ngayon pag pumunta ka ng abroad eh. Ang haba-haba. Diyos ko. Ang NBI. Ay, naku, nakakaloka. Ewan ko lang ngayon, kasi yan sa panahon namin si Noy Noy. Pero alam niyo guys, yung panahon ni Noy Noy, mas okay pa yun kaysa ngayon sa panahon ni PBBM. Ang balita ko ngayon, panahon ni PBBM, mas maraming requirements ang mga OFW at saka yung mga magbabakasyon sa ibang bansa. Hirap na hirap makakuha ng mga dokumento nila. Mas matindi ngayon. Saka nung umuwi ako guys, nung bakasyon, daldal ko, dami ko na talaga na kwento. Nung nagbakasyon ako last year, nung kasi birthday ng mama namin, nagbakasyon kami. Last year, ang airport, Terminal 3, walang improvement. My God. Pero Terminal 1 maganda. Ang Terminal 3, walang improvement. Ewan ko. Sunod pag umuwi ako, Terminal 1 na nga lang ako. Kasi may libre daw kain doon. Ang mga OFW. Terminal 1 na ako. Kahit na mahal ang pamasahe ng China Airline. Patapos itong kape ko, lilinis na ako. Kaya habang tulog pa yung alaga ko, magtatanghali na. Luto ng tanghalian. Dito naman guys sa amin, kami ng alaga ko, late talaga kami kumakain, late kami lahat. Ang oras namin parang may sarili kaming oras. Alam niyo 'yun. Yung alaga ko magigising yan. Almusal niya 1:00 ng tanghali. Kakaloka. Ibang tao, kakain na ng hapunan. Kami nagtatanghalian pa lang. Nakakaloka. Kasi guys, yung alaga ko, late din natutulog. At saka late din yung kain niya. So, madaling araw na siya tapos kain ng hapunan niya. Kaya yung yung tulog niya. So, pagising namin dalawa, wala na rin yung anak niya, pumasok na sa trabaho. So, dalawa na lang kaming natitira. Tapusin ko na nga to guys, kasi kailangan ko tapusin yung kinukuskus ko doon, sa labas. Tapos nagluluto ako ng tanghalian. Dalawa lang naman kami ni Lolo, so kunting luto lang. Alam niyo guys, dito sa Taiwan, madali lang lutuin yung mga
recipe nila. Tulad yan, gulay. Pakulo ka lang ng tubig, sausaw mo doon, lagyan ng asin, tapos na. Tapos lagyan mo ng olive oil, oh, tapos na. Prito ng isda, yun lang. Tapos sabaw ni Lulo. Madali lang. Pero dito sa Taiwan, guys, paswerte-swerte lang din ang amo. Swerte lang din ako sa amo ko dito. 9 years na ako sa kanila. Una kong alaga talaga dito is yung asawa ni Lulo. Si Ama. Namatay si Ama 2014-15. 2018 siguro si Lula namatay. Tapos nung namatay yung Lula ko, guys, inilipat nila ako kay Lolo. Kasi Lolo mahina na rin nung ano eh. Si Lolo, ang sakit lang naman niya is asthma. Mababait naman yung mga Taiwanese. Kaya lang minsan makatagpo ka rin ng hindi rin magandang pag-uugali. Pero mostly naman dito mababait. Parang mga Pinoy lang din sila. Mababait sila. Saka mga tao dito sa labas, mga polite naman eh. Polite sila. Pag, kunyari, alam mo, napakaganda ng ano ng gobyerno nila dito. Alam mo, mga health facilities nila, ang gaganda. Hospital nila, ang linis. Malilinis din yung mga Taiwanese, guys. Saka mga masisipag sila. Saka, lalo na yung mga ano dito, meron namang masusungit. Masusungit dito yung mga may mga edad na. Pero pagdating sa lalo yung mga lalaki nila, mababait din mga lalaki nila. Lalaki, may mga bata-bata na mga babae. Itong amo ko mabait to, si Madam. Mabait nito, dalaga pa to eh, nurse. Nurse siya sa sa General Hospital ng Kaohsiung. Kaya wala akong problema, guys, pag masakit-sakit ako. Pero in fairness, di ako nagkakasakit dito sa kanila. Kasi itong madam ko, kunting sabihin mo, Madam, inuubo ako. Bigay agad ng gamot. Nakakadukay. Ayaw ko nga sanayin yung sarili ko, guys, sa gamot. Pero si madam ko, kunting ubo-ubo ko lang, ay, abutan agad ako ng gamot. Pag sinabi ko, masakit ang ulo ko, matulog ka doon. Tapos bigyan ako ng gamot. Ang sarap ng ganun. Pero hindi ako pwede magtagal dito kapag si Lolo nawala. Naalis na ako sa kanya. Aalis ako dito, lilipat ako ng ibang amo. So, ibang alaga na naman. So, sa awa ng Diyos, guys, dito lang, tumagal talaga ako dito sa kanila. 9 years. No, di ba? Sana magtagal pa ako. Sana hahaba po tong buhay ng alaga ko. Kaya, matigas din yung bagol nito minsan. Yung alaga ka ng matanda, guys, kailangan habaan mo yung pasensya mo. Kasi hindi pwede na. Dala ka ng, pag ikaw nag-apply dito sa Taiwan, daw nag-apply ka ng caregiver, habaan mo yung pasensya mo. Dapat yung pasensya mo mula hulo hanggang sulo. Pero mga anak ni Lolo, guys, napakabait. Sobra. Si Lolo mabait din naman to. Lalo na yung Lula. Alam mo, nung dumating ako dito, alaga ko yung Lula, bedridden na siya, sinasaksyon siya kasi may butas siya dito. Oh. Saka, bedridden na talaga yun. Pero, alam niyo, ginagawa kong baby yun. 3 years kong alaga yun. Binibaby ko yun. Alam mo, iniyakan ko talaga yun nung namatay siya. Iniyakan ko talaga ng parang sakit-sakit dito. Talo ko pang nawalan ako ng mama. Pero itong lulo ko, medyo buti na lang itong lulo ko, medyo malakas pa to. Ang sakit lang naman nito is asthma. Kaya nag-aaway kami nito kasi sobrang lamig ngayon, ayaw mag-jacket. Hindi ko alam kung anong meron sa katawan niya. Samantalang kami, dubli-dubli na yung damit namin. Kung pwede lang isuot ko yung lahat ng jacket ko, sapaw-sapaw na, para lang di ako lamigin. Pero yung lolo ko, ayaw niyang mag-jacket, guys. Hindi ko talaga siya maintindihan. Hindi niya nararamdaman yung lamigin. Tapos, uubuhin na siya. So ngayon, pag inubo na siya, ako yung sisisihin niya. Bakit inubo na? Ako naman to the rescue. Hahaplasan ko. Siya na nakaubos ng ipikasin ko na galing sa Pilipinas. Binigay ng BFF ko.
Siya na nakaubos. Hinaplasan ko yung dito niya, yung dito niya. Tapos babalutin ko siya. Ayun na naman siya. Tapos pag okay na naman yung pakiramdam niya, guys, huhubarin na naman niya. Ay, di ba? Nakakainis. Ay, Diyos ko. Ang hirap. Kailangan nabaan mo yung pasensya mo, guys. Kailangan ganyan kahaba, haba. Habaan mo pa. Kasi ganun talaga sila dito, lalo yung mga, pero kung ikumpara ko naman sa ibang alaga, mas okay naman yung lolo ko. Pero alam nyo ba, ngayon si lolo ko, iba na siya, nagkakaroon na siya ng dementia. Yung mga bagay na lagi niyang tinatanong, guys. Tinatanong niya talaga ako lagi. Ay, lolo, bakit mo ako lagi nakakalimutan na niya. So, ang ginagawa ko minsan, nire-record ko. Nagagalit siya. Ba't ko daw nire-record? Sabi ko, para hindi mo makalimutan na ilang beses ka nang nagtanong sa akin, lolo. Nakakaloka si lolo. Pero, ikumpara ko naman sa ibang alaga, okay naman siya. Buti na lang, guys, dito lang kami sa bahay ngayong taon. Iningatan ko na talaga siya sa lamig. Kaya lang palagi kami nag-aaway. Kasi last year, doon kami nag-Chinese New Year sa hospital. Oh, hindi kami nakapag-celebrate dito sa bahay kasi excuse me. Hindi kami nakapag-celebrate kasi nga doon kami sa hospital ng celebrate. Ang lungkot-lungkot first time ko, my God. Walang katao-tao, ang mahal pa ng pagkain. Ang lungkot-lungkot doon, guys, habang nagsiselebrate ng Chinese New Year, hindi wala akong nakikitang tao, pati mga nurse, limit lang. Ang dilim-dilim pa. Pag bumaba ka doon sa pinakailalim, no? Ang dilim-dilim na, yung pinaka first floor nila, kasi usually first floor ang daming tao niyan. Naka-open yan kahit na madaling araw. Aba, nung nag-Chinese New Year, ang lungkot-lungkot. Sabi ko, my God, lolo. Next year, wag na nating gawin yan na. Wag na nating ulitin na nandito lang tayo. Kaya iniingatan ko na siya ngayon, guys. Pero nag-aaway naman kami. Okay lang yung mag-away kami. Basta hindi lang siya magkasakit. Okay na siya ngayon. Kahapon, ay hindi ko nahabaan yung kwento ko, guys, kay lolo kasi sunod na vlog na naman. Kasi singit-singit lang, no? Kailangan ko magkuskus na ng trabaho ko nang maumpisahan ko naman. So, malapit na maubos yung kape ko, guys. Paano ang kape ko kasi puno naman, hindi katulad sa ibang mga social na ang tasa, ang liit lang, tapos ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang sila mga social, di ba? Ako isang tasa talaga. Bakit mo titipirin yung sarili ko sa kape? Importante ang kape ngayon dito. Sobrang lamig. Naubos ko na. Salamat. Next time na naman, guys. Marami pa tayong pagkikwentuhan. Paki-subscribe naman ako, guys. Please. Tsaka paki-like na lang din. Thank you. Bye-bye. Mabuhay.